So, ayun nga guys, after a year, yes, parang almost a year na sinabihan niya ako na pupuntahan niya ako sa mansion. Aba, ngayon lang pumunta ang babaita. At ayan nga, nakita ko napaka-glowing talaga. Baka naka-miss yung yan. Sabi ko nga dito, naka-bed rest yung tao na patayo tuloy. Paano? Siyempre, andyan na yung aking bisita. Ayan guys, finally nasa Pamus Food Hub na si Miss Chung. At ayan nga, parang matagal na kaming magkakilala talaga. Oo, matagal na pala talaga kami magkakilala. I mean sa personal, ganun. Kasi parang same vibes talaga kaming dalawa. Nakikita ko sa kanya si Habibi. Ang hirap kasi makisama sa mga CEO na talagang pasosyal, ganyan. Mga naka-full pack makeup, mga naka-coat, mga naka-heels, ganyan. Pero si Miss Chung talaga, alam ko talagang kalog siya. Alam niyo naman guys, hindi ako masyadong friendly at hindi rin ako pumupunta kung kani-kanino. Eh sabi ko nga sa mga kaibigan ko, kung hindi niyo ako pupuntahan, eh hindi talaga tayo magkikita-kita. So ayan nga, kasama niya si Dudong. At ayan, naku, kung hindi lang ako bed rest ay parehas kami nagtalunan. Feeling ko kasi guys, same energy talaga kami. Pero dahil nga bed rest, kailangan chill-chill. Sabi ko ganyang TikTok lang ang pwede naming gawin. Tapos tuwang-tuwa siya sa mga anak ko kasi ang lilinis daw tingnan at ang gaganda raw talaga sa personal. At sobrang puputi daw. Akala daw niya ay filter-filter lang daw sa TikTok. At ayun nga yung asawa ko, pinakita agad si Nathaniel. Sabi ko nga, gumawa na sila ni Dudong. Anyway guys, kasama niya pala si Dudong. Nakakatawa nga guys kasi nakita ko si Miss Chung. Aba, naka-Miss Chung tinted sunscreen siya siguro. Kasi parang wala rin siyang makeup kagaya ko. Pero parang in fairness, may lip tint siya, ganon. At yung mga anak ko nga, aba, nagyo-yoga, nagpapakita ang gilas kay Miss Chung. Pero mga nahihiya-hiya pa yan sa lagay na yan. Pero tingnan niyo naman, napaka-clingy talaga ng mga anak ko. Naka-bed rest nga lang talaga ako guys, kaya wala masyado akong upload lately. Pero dahil ayan si Miss Chung, talagang napabangon si Bunti. So ayan, nagbibidyo-bidyo na nga siyang ganyan. Ang kulit-kulit talaga, ang kalog-kalog. Kaya hindi siya mahirap pakisamahan. Sabi ko nga sa inyo, kung di ako bed rest, aba tumalon-talon na rin ako. Sabi ko nga ay wag na maghuwad ng chinelas, pero ayan, tinan nyo naman, napaka-low-key, napaka-humble lang. Tapos natatawa nga ako guys, kasi habang kumakain kaming dalawa, parehas kami nakataas ang paa. Dapat nga ikakain kami sa Pamus Food Hub, kaso nga lang, napahaba ang chikahan. Kaya ayan guys, 5 hours ata kami nagchichikahan. Kita nyo naman guys, tawang-tawa, masayahin din talaga kagaya ko, kaya same vibes talaga kami. Alam nyo guys, nakikita ko sa kanya si Habibi. Kasi talagang mapili lang talaga ako sa mga kinakaibigan ko, guys. Ayoko nung kailangan ko magpaka-formal kasama sila. Gusto ko yung ganito, yung parang feel at home lang, ganun. Ayun nga, nakakatawa lang sa kanya kasi ramdam ko na totoong tao siya at hindi siya plastic or mapagpanggap. And ayun nga, nakakatawa lang kasi si Dudong pumunta ng Starbucks. Tinatanungan ni Miss Chung kung ano daw gusto kong inumin. Pero ayun, di ko alam, di na siya nakabalik. Kaya buong araw kami nagchismisan at syempre nag-TikTok din kami, napasayaw nga kahit bed rest. Sabi nila magkamukha daw kami. Talaga ba? Parehas ba magkahiwalay ang mata? Charis. Tawa nga kami ng tawa. Sabi ko nga dapat sinukat namin yung mata namin kung gaano kalayo ang agwat. May medida nga dito sa bahay. So ito, newfound friends. Ang kulit-kulit nitong dalawang to at nag-enjoy talaga ako.